Aside do sa mga nabanggit mo, Ferds, yung criminal liability nga nito mabigat, 6 to 12 years, tapos may multa na 500,000 hanggang 2 million pesos. Pero isa sa pinakatinututukan ng ibang civil society or kasama na rin po yung inyong grupo, yung interpretation nung tinatawag na materially assist na nakalagay mismo doon sa panukalang batas, kung saan pwedeng ang lumawak yung interpretation nito. Help us understand kung bakit kumbaga mas ang tatamaan dito ay yung mga kritiko ng gobyerno more than the troll farms na gusto rin nating masugpo. Ang dami rin kasi niyan talaga ngayon. And kumbaga, hindi na rin natin alam kung paano natin masusolusyonan itong disinformation. Bakit ba yung materially assist na yon delikado kapag talagang pinilit nila na maisama dito sa batas? Yung delikado dito sa framing na to is yung interpretation no ng kung ano yung materially assist, no. So hindi lang yung taong gumawa o yung nag-publish no ng disinformation, fake news, yung criminally liable. Kasama na rin dito yung sino mang tumulong kahit hindi siya yung direktang gumawa o yung nag-post. So ibig sabihin, no, kung sino man yung mga nakatali, no, kapag merong nag-post dito sa Facebook halimbawa or sa anumang social media platform, kapag sila ay halimbawa operationally nakasupport, financially nakasupport, technical or even logistical, ay pwede ka rito madawit, no? So ibig sabihin, kahit kung ano yung makita natin online, pwede silang matag at pwede rin silang maging parte no, nung huhulihin, no, ika-crackdown ng gobyerno. Kapag dahil doon sa doon sa definition at interpretation, no, doon sa materially support or materially assist pagdating sa disinformation or fake news. Oo, at isa rin po sa pinupunto ng inyo pong grupo, yung for individual users, halimbawa na nag-post, matindi yung parusa na ibibigay pero masyadong malambot yata sa mga platforms. Halimbawa, kung ako yung nag-post at ako ang napatawan na nagpakalat ng fake news, parang mas matindi yung ibibigay na sanction sa akin kaysa dun sa social media platforms. Halimbawa kung Meta, ganun po ba yun? So in a way nakita natin na hindi ganoon kalakas yung accountability no sa platform yung um, yung pag-implement or yung mga pinopropose dahil parang even yung pag 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 hold accountable pagdating sa revenue ay hindi ay maliit, no, dahil yung platforms ay meron ding liability, meron ditong tinatawag na liability shield, no, na hindi mapapanagot yung platform kung mapatunayan beyond reasonable doubt na hindi naman sila may alam or active yung participation nila. So in a way, pwede rin sila maging ligtas or hindi maging part doon sa pag-spread doon sa disinformation or fake news. Pero on the second level, yung pagpataw din doon sa revenue nila ay hindi rin ganun kalaki, 'di ba? Na napakalaki ng kinikita ng mga social media platforms pagdating sa pag-post mo online. Doon nakikita natin ang daming ads, ang daming likes and shares, and malaki rin yung kinikita nila doon. Pero doon sa mga ipinapanukalang batas ay hindi naman ganun din kalaki, no, yung multa or fine sa kanila. Kung i-compare mo doon sa individual, isang normal at ordinaryong mamamayan na magpo-post tapos around 1 to 10 million, no, yung kanilang magiging multa or kailangan bayaran. So napakalaki nung difference, no, kung ikaw ay normal na mamamayan at kung ikaw naman ay platform na napakalaki rin ang iyong kinikita. Oo. Nabanggit mo kanina, Ferds, na kayo dyan ay matagal nyo nang pinag-aaralan yung epekto ng disinformation, fake news, misinformation dito sa ating bansa. And I'm sure alam ninyo kung gaano talaga ito kalaganap ngayon. Kung hindi itong bill na ito ang sagot para dito sa paglaban natin sa fake news, are there other pending bills na nandyan ngayon either sa Kamara or sa Senado na pwedeng yun ang gamitin natin na hindi sing delikado kagaya ngayon ang sinasabi nyo dito sa House Bill 9465? Ang alam namin merong mga version halimbawa ng anti Troll Farm Act at iba pang other versions na
against disinformation, no, na mas nakafocus doon sa mas troll level na troll farm, agency level na pagpapanagot sa pag-spread ng disinformation. Pero isa sa mga sinasabi namin sa tagal namin pag-aaral ng disinformation ay hindi regulation lang yung sagot sa para malutas yung disinformation. No? Whole of society, ito na problema. Ibig sabihin, kailangan ng step forward ng pamahalaan para i-address ito. No, ibig sabihin, kailangan pondohan halimbawa yung research pagdating sa bakit ba kumakalat yung disinformation. Dapat ding suportahan long-term halimbawa ang ating mga journalist, yung ating media na mas mapagkatiwalaan at the same time mas bigyan din ng credibility, no, ng ating mga mamamayan. At syempre yung pagpapalago rin sa ating education sector, no, na pag-usapan natin ang disinformation, digital literacy, at the same time, no, lahat ng ito ay kailangan concerted effort, no, na mas participatory in nature, no, na hindi tumitingin na top level, no, dapat ka lang nagpapanukala ng batas at susunod yung mga tao, pero mas konsultahin, i-engage ang mga mamamayan sa ano yung nakikita nilang problema sa disinformation, paano ito lulutasin. Dahil nakikita natin kahit yung mga civil society, journalist, media, no, digital rights advocates, marami na rin ginagawa pagdating sa paglaban sa disinformation. No? Kaliwat kanan yung digital literacy, at the same time mas nagiging creative din tayo sa kung paano natin ito lulutasin, i-address bilang isang lipunan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.